kung tayo ay lubos na nagmamahal ng walang pasubali o kondisyon. Katulad po ng pag-alis ng bisyo. Kung may bisyo po at pagiging nager sa asawa, ako po ay medyo nasasaktan dito sa pagkanager dahil ako may pagkanager. Sumpa ng babae. Pero yung sa pagsali ko po dito, ay talaga po nabago po ako. Hindi na po ako yung katulad ng dati. Itong conjugal love ay dapat pakiingatan at pahalagahan. At hindi dapat gamitin sa iba kundi sa asawa lamang. Ito po yung sinabi ko kanina. Hindi po tayo dapat gumamit sa iba, kundi po yun ay adultery na. Ito ay sagradong pakikibahagi ng misteryo ng paglalang, yung procreation. Nais ng Diyos na punuin ang pagkukulang ng bawat isa dahil wala namang ideal husband or wife. Lahat po tayo ay may pagkakamali. Wala pong perfectong tao. Pero po sa mga pagkakamali natin yung dapat po tayo ay maunawa ng ating kabiyak, mag-usap po tayo ng ayos at hindi po dapat po nating isolve kung may nagawang kamalian ng asawa at huwag po nating ungkatin yung pong mga dating nagawa ng ating asawa at hindi na po hysterical ang tawag at nagiging historical na. Magmahalan at tanggapin ang kabiyak sa halip na piliting pagbaguhin. Ang sarili ang dapat pagbaguhin muna upang maging karapat-dapat sa minamahal. Ito nga po, pag-ibig na walang kamatayan ang nais ng Diyos upang makita ang Panginoon sa buhay ng mag-asawa. It takes three to get married. Dapat naroon lagi po ang Panginoon. Sana po wag tayo umabot sa ako'y may kaunting joke. Yung pong mag-asawa, siguro after 10 years, yung asawa ay buo pa yung asawa. Asawa yun. After 10 years nga po, nawala na yung A. Naging sawa na lang. Sawa. Fed up. Pagkatapos po noong siguro mga a couple of years, naging awa na lamang. Kumbaga awa na lang yung pagtingin sa asawa, fighting. Tapos pagkatapos pa ng siguro mga ilang taon, nawala na eh. Naging ba na lang, no more spouse, no more love. Kumbaga kaya na. Mahirap po yung kailangan po lagi ay yung buhay po natin bilang mag-asawa, sumumpa tayo sa harap ng Diyos, kailangan po natin ito panindigan. Hindi po dapat mawala ng pag-asa. Dahil po ang kawalan ng pag-asa, ibig sabihin ay kawalan ng pag-asa, kawalan ng pananampalataya sa Diyos. Kailangan po tayo ay laging may pag-asa. At habang may pag-asa, may ligaya. Ang Diyos po ay, yung pong mga plano niya sa pag-aasawa, kaya po siya ay nagplano ng ganito. Ito po ang mga dahilan. Nais ng Diyos na makamtan ng mag-asawa ang kabilang pangangailangan. Yung pong pangangailangan natin. Na maunawaan, tanggapin ng lubos, mapakinggan at mahalin kahit sino pa ang ating asawa. Tinatag ni Jesus ang sakramento ng kasal para sa simbahan. Kaya't ang ikinasal ay dapat ma-involve sa simbahan para maging inspirasyon ng ibang tao. Nais ng Diyos na ang mag-asawa ay magtulong na akayin ang bawat isa papunta sa Diyos dahil ang sakramento ng matrimonyo ang pinakabanal na daan papunta sa langit. Ito po yung for the sanctification of man to become holy. Sanctification po to become holy upang tayo maging banal. Napakahirap, yung tulad nga po na sinabi ko kanina, napakahirap po na bumuo ng pamilya. Kaya siguro po ito nga ang daan papunta sa langit kung susundin po natin ang gusto
at kalooban ng Diyos. Dapat po sa Kanya tayo kumapit at dapat po talagang sa lahat ng mga dumarating sa buhay natin, Diyos po lagi ang nasa gitna. Yung pong verse na sa Levitico, chapter 11:44, kinuha ko po ito. Iingatan niyo malinis ang inyong sarili, sapagkat akong si Yahweh, ang inyong Diyos, ay banal. Yun nga po, para po tayo ay maging banal, sundin po natin ang Panginoon natin Diyos, at tayo po ay sundin po natin yung mga kalooban niya.